pagsasamahin nila yung Katipunan, Masonry at Liga Filipina. So kapag pinagsama-sama mo na yun, sino yung nagtatag? So kung ang Katipunan na yung Liga, sino ba yung nagtatag ng Liga? Rizal. Si Rizal. Hindi siya yung nagtatag ng Katipunan. Parang gano'n. Oo. So si Rizal ay namatay tulad din ng Madjoha dahil sa fake news. Pinagbintangan. Fake news, red tagging, ganyan, no? Paulit-ulit na nangyayari sa ating bayan. Alright. So, one day after Christmas, the saddest Christmas of Jose Rizal perhaps in his life, ay tinrial siya. So, yun yung pinapakita ng unang diorama, no? Unang tableau. Tinrial siya at ginamit ng mga ebidensya ay mga tula niya na siya'y nag-a-advocate ng mga ibagsikan. Okay. Pati na yung testimonya ng iba't ibang tao. Yung mga katulad ni Pio Valenzuela, gusto siyang iligtas kasi sinasabi ni Pio Valenzuela, kinausap ko si Rizal, tumanggi. No, 1,000 times no. Okay, hindi naman siya. So naging witness siya against Rizal, pero nililigtas siya si Rizal. After one, so, namatay, after one day trial, 26, 27, 28, sinay ni Governor General Polavieja yung death sentence. Death by firing squad. Dumating kayo sa Rizal umaga at nilipat siya ng selda doon sa tinatawag na N. Capilla cell. At doon niya minit yung kanyang mga kamag-anak. Kasi sabi niyo si Rizal sa sulat niya sa mga kamag-anak niya, ang pupunta lang dito, yung mga malalakas ang loob. Lahat ng pumunta, babae at saka bata. Kasi lahat ng lalaki nagtatago na. Na baka sila'y madamay. Si Pasiano nasa himagsikan na. No? Yung ibang babae nasa himagsikan na din. Pero actually, yung isang pumunta doon sa miyembro ng Katipunan, si Trining. Sabi ni Rizal kay Trining, binigay niya yung lampa, hindi lampa ngayon, sorry, stove, lutuan, maliit na lutuan, alcohol burner, lalagyan ng alcohol, stove. There is something inside. Sinabi niya in English, para hindi maintindihan ng mga Kastila. Oh, so syempre naloka yung Kastila. Ano yun? There is something inside. Okay, so there is something inside. No? So, ibinigay yun sa Rizal family after the visit. At doon pala yung huling tula. Yung Mi Ultimo Adios. Para kanino nga ba yung Mi Ultimo Adios? Para sa bayan. Sa bayan? Sino nagsabi nun? Sa bayan? Mali. Saan? Mali. Ano? Ha? Kanina? Para kayo huling. Huling. Paalam. Last farewell. Joke lang yun. Madjoha lang yun. Madjoha lang. Si Sisa, alam niyo ba kung ano apelido? Hindi niyo alam yun. Ano? Alam mo. Alam mo. Ikaw alam mo? Mystery. Sisa Mystery. Alam niyo kung bakit? Alam niyo bakit? Bakit? Because she was mistreated. Oh. Ayos ba? Yeah. Okay, next. Okay, so seryoso na to, seryoso. Balik tayo, seryoso. So, dumating yung nanay, di sila pinagyakap. Alam niyo yun? Sad. Dumating yung mga pamangkin. So, nakita niyo matatapang. Dumating yung mga malalakas ang loob. Babae na itong pumunta. That's telling, ha? At saka yung may mga pamangkin na lalaki, pero mga bata pa. So, umalis sila. Tapos, sabi ng isang gwardiya, may pinirmahan si Jose Rizal at ito yung retraction. Yun ang problema natin. Nagbalik loob siya sa simbahang Katolika. Bakit? Kinabukasan, pinakasalan niya si Josephine. Bakit? Oo. Yes, nakita yun, man. December 30.
The next day, bago siya patayin. So yun, ako naniniwala ako na yun yung dahilan niya kung bakit siya nag-retract. Gusto niyang gawing legitimate yung pagmamahalan nila. Because si Josephine Bracken was never legitimate. Diba? Imagine, buong buhay niya. So, ito man lang, huling regalo sa kanya. Ayaw mo ng pamilya Rizal kasi ibig sabihin. Kung sinabi niyo yung pamilya Rizal, sabi ni Sir Shaw, nagkinasal sila. Hindi totoo yan. Ano bakit? Property yun eh. Siyempre, alam mo yung ginawa ni Josephine, humingi ng library ni Rizal pagkatapos. Ayaw nilang bigyan. Anong gagawin mo sa libro mo? Mahilig ka bang magbasa? Anong gagawin niya doon? Di ba benta niya, di ba? Wala na siyang pera doon eh. Until of course, napakasalan niya yung Cebuano. Nag-chismis pa eh. Yung Cebuano siya pinakasalan. At naging English teacher siya sa Cebu. Malapit sa Plaza Rizal. Plaza Rizal ha? Nandun lang si Josephine Bracken. Nagtuturo ng English. Si Serious Menya, tinuruan niya ng English. Tapos sabi ni Serious Menya, wala daw siyang natutuhan. So, sorry na lang. Ano? Kawawa naman. Josephine, mahal kita. Ano? Thank you sa pagmamahal mo sa national hero natin. Okay. Sinulat niya yung Mi Ultimo Dios. Kinasal sila ni Josephine. Nag-uusap sila ng mga pile at panghuling. Yung lawyer niya, Jose Tabiel. Sorry, Luis Tabiel de Andrade. So, tapos, at 6:30 in the morning, nagsimula yung paglalakad niya. Okay. Pinili niya maglakad. Kasi pwede naman siya ikarwahe. Nakakarwahe siya. Mabilis lang yun. Walang drama. Diba? Kung maglalakad siya, tapos nandun yung mga sundalo lahat. Diba? Dramatic, di ba? So nagdamo muna siya dyan. Naglakad siya dyan sa may... So, Comport Santiago, nilabas na ng Santa Lucia. Dati wala pa yung mga lupa dito. Kasi reclaimed land yan ng mga Amerikano eh. Yung Rojas Boulevard, tsaka yung Ebony Pacquiao, ano yan? Beach yan. Beach, ibig sabihin dalampasigan ha? Oo. So, yan no? Hindi that beach, hindi. No, beach. Okay. So ano na? The captain shouted. Tayo na siya dyan, nakaharap siya sa sea, nakatalikod siya sa firing squad. Preparen! At kinasa yung mga baril ng 8 Pilipino napapatay sa kanya. 8 Indio napapatay sa kanya. Apunten at tinutok ang 8 baril ng Pilipino sa kanilang kababayan. At sa likuran nila ay may tumutok din na 8 baril na mula sa mga Espanyol na papatayin yung Pilipino kapag hindi nila binaril si Rizal. So yung psychological effect, napapatayin ka ng kapwa mo Pilipino pagka nag-alsa ka ng ganito. And then sabi, Fuego! Umutok ang mga baril, sinalo ni Rizal ng bala mula sa kanyang likuran malapit sa puso at ginamit niya ang puwersa ng pagkakabaril na yon para maiikot niya ang kanyang sarili at para pag bumagsak siya, hindi siya nakaharap sa lupa, kundi nakatingala sa langit. Ayan. Tapos binaril siya sa puso para siguraduhin siya ipatay na at nilibing sa pako ng walang abaw. Gusto kong tapusin ang aking pagkukwento sa pamamagitan ng sinabi ni Elias kay Basilio sa Noli Me Tangere, kung saan sinasabi niya na mamamatay ako na hindi man lang nakikita ang bukang liwayway na sumisikat sa aking bayan. Kayong nakakakita, batiin niyo siya at huwag niyong kakalimutan kaming mga namatay sa dilim ng gabi. So yung paglalakad natin ngayon ay isang paraan ng pag-alala. Hindi lang kay Rizal, kundi sa napakarami pang ibang namatay para sa atin. Para tayo ay maging isang bansa. Para mas marami pang Pasko at bagong taon na tayo ay magdiriwang sa kapayapaan. Kanina pa natin pinag-uusapan ng mga monumento. May konting bato, konting simento, may bakal, monumento. Diba?
Mahalaga ang alagaan ng mga monumentong ito para may papasyalan pa yung mga anak natin pagdating ng panahon. Monumento para kay Jose Rizal at sa mga bayani natin ay isang buhay na monumento. At yun ay ang maginhawa, malaya at mabuting ikaw. Mabuting tayo. Na tayo'y magiging naglalakad na monumento ni Rizal. And hopefully, we make him proud in everything that we do, big or small. On behalf of the National Parks Development Committee, ako po si Xiao Shua, and I greet you all a meaningful Rizal Day which will lead us to more happy New Years to come. Mabuhay ang bayang Pilipino.